Ano sa tingin mo ang mas delikado? Ang kaaway na harap-harapan ka nilalabanan o ang mundong matagal ka nang kinokontrol nang hindi mo namamalayan? Kaya naman pakinggan mo ito ng mabuti. Ang matatanggap mong impormasyon ngayon ay ang malamig at walang halong katotohanan tungkol sa galaw ng mundo. Hindi ito yung pinadaling version na paulit-ulit mo naririnig habang lumalaki ka. Hindi ito yung version na gusto mong paniwalaan ng mga taong komportable sa paligid mo. Ito ang totoo, ang versyong matagal nang alam ang kapangyarihan pero madalas binabaliwala ng mahihina. Noong isang linggo, nakita kong isang lalaki natalo sa isang negosasyon na dapat siyang nanalo. Mas maganda ang produkto niya, mas mababa ang presyo niya. Lahat ng lohikal na lamang nasa kanya. Pero yung isa pa rin ang umalis na panalo at siya walang nakuha. Bakit? Dahil hindi lohika ang tunay na laban, emosyon. At hindi man lang niya alam ang totoong laro na nangyari sa harap niya. Araw-araw itong nangyayari sa bawat larangan ng buhay. Sa bawat silid na papasukin mo, may isang taong chess ang nilalaro habang ang iba walang pakialam. May isang taong mas malalim mag-isip, mas advance ang pagtingin, mas strategic, at ibang rules ang gamit at siya ang laging nananalo. May mga tao talagang nakakaalam ng totoong nangyayari sa mundo, nakakaalam ng hindi komportableng katotohanan, kundi malamig, kalkulado at brutal na realidad. Ang katotohanang naghihiwalay sa kumukontrol ng buhay nila at sa mga kinokontrol lang ng sitwasyon. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang 9 principles na sure ako na makakatulong sa iyo. Siyam na paraan ng pag-iisip na babago sa paraan ng pagtingin mo sa tao, sitwasyon, at sarili mo. Siyam na mental frameworks na magpapabago sa iyo. Mula sa taong basta tumutugon lang sa mundo, patungo sa taong kayang basahin ang mundo bago pa ito gumalaw. Pero bago tayo magsimula, intindihin mo ito. Neutral ang kaalamang ito, isa itong talim. Kung paano mo ito gagamitin, ang magtatakda kung sino ka. Ang layunin ay hindi maging walang puso. Ang layunin ay maging malinaw ang isip. Hindi malupit, kundi eksakto. Hindi manggamit sa tao, kundi malamig na ilusyon. Handa ka na ba? Kung oo, simulan na natin. Number 1, ang malamig na mata. Ito ang isa sa pinakamahal na pagkakamali ng karamihan. Nakikita nila ang tao base sa gusto nilang paniwalaan, hindi base sa kung ano talaga ito. Gusto mong isipin na mapagkakatiwalaan ng kakampi mo. Kaya binabaliwala mo yung 3 beses siyang nagsinungaling para sa sarili niyang pakinabangan. Gusto mong paniwalaan na loyal ang kasama mo. Kaya ini-ignore mo nung nawala siya kung ikaw ay may kailangan. Gusto mong makita ang kabutihan ng isang tao. Kaya gumagawa ka ng dahilan para ipaliwanag ang paulit-ulit na red flag. Hindi ito kabaitan, bulag-bulagang pagpili ito, at napakalaking kapalit. Kasama na ang oras, pera, lakas, kapayapaan ng isip, at ang mga taon ng buhay na hindi mo maibabalik. Naunawaan ng ating iniidolo na si Niccolo Machiavelli ang isang bagay tungkol sa tao na karamihan ay ayaw tanggapin. Karamihan sa tao ay unang pinapairal ang sariling interes. Hindi sa lahat ng oras, hindi sa bawat sitwasyon, pero mahalagang sandali, halos palaging sarili muna. Hindi ibig sabihin nito ay masama sila. Ibig sabihin lang, tao sila. Pinoprotektahan ng tao ang sarili niya. Pinapaangat ang sarili niya. At inuuna ang sariling kaligtasan. Hindi ito kapintasan. Realidad ito. Ang tanong, naiintindihan mo ba ang realidad na ito? O nagpapanggap kang hindi ito totoo? Ang taong may malamig na mata ay hindi negatibo. Nagiging tumpak lang siya. Hindi na siya nagugulat kapag pinili ng tao ang sarili nilang interes. Hindi na siya nasasaktan kapag pinili ng iba ang sariling pakinabang. Hindi niya napilit binubuo muli ang tiwalang malinaw ng sira. Ganito gumagana ang malamig na mata. Tignan mo ang ginagawa ng tao, hindi ang sinasabi. Libre ang salita. Kahit sino pwede magsabi ng loyal sila. Honest sila. Maasahan sila. Pero ang tunay na pagkatao lumalabas kapag may pressure, kapag may kapalit, kapag may nawawala. Doon mo malalaman kung sino talaga sila. Kapag sinabi ng tao na mapagkakatiwalaan siya pero kabaliktaran ng kilos niya, hindi na yun misteryo. Impormasyon na yun. Tanggapin mo, i-file mo, at huwag ka nang magulat ulit. Hanapin mo ang pattern, hindi excuse. 1 beses, baka aksidente. 2 beses, baka nagkataon. 3 beses, pattern na. At ang pattern, ang tunay na karakter. Kapag paulit-ulit nang ipinapakita ng tao kung sino sila, paniwalaan mo. Hindi yung version nila na gusto mong paniwalaan. Ihiwalay mo ang emosyon sa strategic thinking. Pwedeng gusto mo ang isang tao pero hindi siya maaasahan. Pwedeng respetuhin mo ang isang tao pero alam mong may limitasyon ang tiwala mo sa kanya. Ang nararamdaman mo tungkol sa tao ay hindi ebidensya ng tunay niyang pagkatao. Pinapakita lang nito kung ano ang gusto mong paniwalaan at malaking pagkakaiba iyon. Ang malamig na mata ay hindi paghahanap sa masamang tao.
Ito'y tamang pagtingin sa kung ano talaga ang nasa harap mo. Number 2, tumugon, wag basta reaksyon. Araw-araw, may susubok kumuha ng emosyonal na reaksyon mula sa'yo. Maaring katrabaho mo, maaring may mag-insulto sa'yo sa harap ng iba, maaring may competitor na sadyang guguluhin ang kumpiyansa mo. At sa sandaling iyon, may bahagi ng utak mo na gustong lumaban agad, depensahan ng sarili, gumanti. Pero ang automatic na reaksyong iyon, ang kalaban mo. Hindi dapat mali ang pagtatanggol sa sarili, kundi dahil ang padalos-dalos na galaw ay bihirang maging pinakamuhusay mong galaw. At alam iyon ng kalaban mo. Mula pa sa simula, yan ang tinatawag ni Machiavelli na trap ng pagiging predictable. Kapag alam nila kung paano ka gagalawin, kontrolado ka nila. Kapag alam nila kung anong button ang pipindutin para makuha ang gusto nilang reaksyon, hawak nila ang kilos mo. Ang pinakamapanganib na tao sa kahit anong silid ay yung hindi madaling basahin dahil walang trap na epektibo laban sa taong hindi mo mahulaan. Ang kalkuladong paghinto ang pagitan ng nangyayari at ng pinili mong galaw at ng pinili mong gawin. At sa pagitan na iyon, makikita ang tunay mong kapangyarihan. Kapag may umatake sa iyo sa publiko at agad kang gumanti, ibinigay mo sa kanya ang gusto niya, nawala ang composure mo. Pinapakita mong kaya kang galawin. Pero kapag hinarap mo siya ng kalmado, mabagal at kontrolado, pinapakita mong hindi ka basta natitinag, na may kontrol ka sa sarili mo at mas nakaka-intimidate iyon kaysa sa kahit anong galit na sagot. Ang kalkuladong paghinto ay epektibo sa bawat laban ng buhay, sa negosasyon, sa unang pagpapakita ng pagmamadali, ang kadalasang unang sumusuko ng mas malaki. Hayaan mong manatili ang katahimikan. Hayaan mo ang kabilang panig ang mapilitang punan iyon. Kadalasan, sila mismo ang magbibigay ng mga bagay na hindi nila mismo planong ialok. Sa komprontasyon, ang unang mawalan ng kontrol, ang agad nawawalan ng moral na laban. Tumugon ka ng kalmado, sakto, kontrolado. Hayaan mo sila na magmukhang padalos-dalos, habang ikaw mukhang siguradong-sigurado. Sa kompetisyon, ang taong agad binubunyag ang buong plano dahil sa excitement, ang unang nawawalan ng advantage. Pagpigil, pagmamasid, piliin ang tamang oras, simulan mo itong sanayin ngayon. Kapag may bagay na gusto kang piliting mag-react agad, huwag. Huminga ka ng malalim, ng 3 beses. Pagkatapos, itanong mo sa sarili mo, ano ba talaga ang gusto kong maging resulta? At anong tugon ang pinakaposibleng magdala ng resulta na iyon? Kadalasan, ang tamang sagot ay hindi ang unang emosyon na nararamdaman mo. Sanayin mo ang paghinto, gawin mo itong natural. Dahil ang taong kontrolado ang paghinto, kontrolado ang sarili. At ang taong kontrolado ang sarili, hindi basta makokontrol ng iba. Number 3, ang lamang sa impormasyon. Madalas mong marinig, knowledge is power, pero kulang iyon. Ang tunay na kapangyarihan ay impormasyon na alam mo na hindi alam ng kalaban mo. Ang taong agad ipinapakita lahat ng alam niya ay madaling basahin, madaling hulaan, madaling lampasan. Pero ang taong maingat sa impormasyon na ginagamit lang ito sa tamang oras at hinahayaan ng iba na isipin sila ang may lamang, samantalang siya ang mas maraming alam, siya ang may tunay na kapangyarihan. Malalim ang paniwala ni Machiavelli dito. Sa bawat negosasyon, alyansa at laban, ang panalo ay madalas napupunta sa may mas malinaw na impormasyon tungkol sa tunay na intensyon, kakayahan at limitasyon ng kabilang panig. Ganito mo bubuuhin ang impormasyon at advantage. Magtanong ka, huwag puro yabang, huwag puro pahayag. Ang tanong laging nagsasalita. Ang taong laging nagsasalita ay kusang inilalantad ang kanyang iniisip, prioridad, takot at kahinaan. Pero ang taong mahusay magtanong ay mas maraming natututunan, habang konti lang ang naibubunyag tungkol sa sarili. Sa bawat usapan, ang tunay na may lamang ay ang mas mahusay, makinig. Gamitin mo ito palagi, magmasid bago kumilos. Kapag nasa bagong environment ka, madalas may pressure na agad. Ipakita mo ang sarili mo, labanan mo iyon. Simula, manood ka muna. Alamin mo kung sino talaga ang may impluwensya. Dahil kadalasan, hindi ang may titulo ang tunay na makapangyarihan. Kapag malinaw na sa iyo ang totoong galaw, doon ka kumilos. At sa puntong iyon, mas kumpleto ang mapa mo kaysa sa iba. Protektahan mo rin ang sarili mong impormasyon. Hindi lahat dapat alam ng lahat. Hindi lahat deserving sa access sa plano mo, kahinaan mo, at ambisyon mo. Ang taong sobrang bukas sa lahat ay nagbibigay din ng armas laban sa sarili nila. Maging mapili, piliin mo kung ano ibabahagi, kanino at kailan.
Pag-aralan mo ang tao sa mga sandaling akala nila walang nakatingin. Paano sila makitungo sa mga taong walang silbi sa kanila? Paano sila kumilos kapag may problema? At akala nila walang consequence. Doon lumalabas ang tunay nilang pagkatao. Mas malinaw kaysa sa formal na pakikitungo. Ang information advantage ay hindi pagiging manipulative. Ito ay pagiging aware. At ang malinaw na awareness ang pundasyon ng bawat matalinong desisyon. Mas marami kang dapat alam kaysa sa iniisip nilang alam mo at mas kaunti lang ang dapat mong ipakita. Number 4, ang puwersa ng consistency. May dalawang klase ng predictability. Ang isa, sumisira sa kapangyarihan. Ang isa, nagpapalakas nito. Kapag predictable ang emosyon mo, alam ng tao kung paano ka paiinitin, paiiyakin, o gagalitin. Madali kang kontrolin. Pero kapag predictable ka sa excellence, na kapag nangako ka, tinutupad mo, nagkakaroon ka ng reputasyon hindi nabibili ng pera. Isang reputasyon ng pagiging maaasahan at nauuna iyon sa iyo sa bawat sining. Naunawaan ni Machiavelli ang tunay na lakas ng leader ay hindi lang sa magagaling na sandali, kundi sa pagiging consistent sa ordinaryong araw. Ang leader na pabago-bago, minsan maayos, minsan magulo, minsan present, minsan nawawala, lumilikha ng kawalan ng tiwala. At kapag walang tiwala, walang tunay na loyalty. At kapag walang loyalty, marupok ang kapangyarihan. Pero ang taong consistent, parehong standards kahit mahirap, parehong salita kahit may pressure, lumilikha ng respeto. Hindi dahil pinilit, kundi dahil paulit-ulit na pinapatunayan. Ang consistency ay isa sa pinaka-underrated na disiplina. Ang taong masipag lang kapag motivated pero nawawala kapag tinatamad, bihirang makabuo ng pangmatagalan dahil ang motivation pabago-bago. Pero ang disiplina, gumagana kahit ano pang pakiramdam mo. Ang mga taong tunay na nagtatagumpay ay hindi laging pinaka-talented. Kadalasan, sila ang pinaka-consistent. Piliin mo ang non-negotiables mo at ang mga bagay na gagawin mo. Kahit ayaw mo, kahit mahirap, kahit walang nakakakita. Dahil iyon ang totoong bumubuo sa pagkatao mo. Hindi ang sinasabi mo, kundi ang paulit-ulit mong ginagawa. At narito ang lihim. Kapag nakilala kang consistent, ang isang bihirang paglihis mo ay mas malakas ang impact. Ang taong laging kalmado kapag nagsalita ng may matinding diin, napapahinto ang buong silid. Ang taong laging mahusay kapag gumawa ng matapang na galaw, babago ang tingin ng lahat sa kanya. Consistency create contrast. At ang contrast, nakatago ang tunay na kapangyarihan. Number 5, ang tamang paghawak sa tiwala. Karamihan sa tao, hindi kulang sa tiwala, sobra. Masyado silang nagtitiwala sa maling tao. Nagbibigay sila ng parehong access. At ang parehong kahinaan kahit hindi pareho ang napatunayan ng bawat tao. Ang resulta, maraming tao sobrang daming alam tungkol sa iyo, pero konti lang ang tunay na may ambag. Posibleng gamitin iyon laban sa iyo kapag pabor na sa kanila. Isipin mo ang tiwala bilang mahalagang resources. Limitado ito. Kapag basta-basta mo itong pinamimigay, humihina ang halaga nito. Pero kapag maingat mo itong inilalagay sa mga taong tunay na napapatunayan ang sarili, mas tumitibay ang bawat koneksyon. Ganito ang framework. May mga taong katrabaho mo lang, mahalaga sila sa tamang space. Pero hindi ibig sabihin na dapat alam nila ang personal mong kahinaan. May mga taong close mo, may history kayo, may samahan. Pero tandaan, ang tagal ng relasyon ay hindi automatic na loyalty. At may mga bihirang tao, mga taong napatunayan ng sarili sa totoong mahihirap na sitwasyon, mga taong may choice na talikuran ka pero piniling manatili, sila ang bihira. At sila ang tunay na deserving ng pinakamalalim mong tiwala. Ang kabilang bahagi ng tamang paghawak sa tiwala, ang bahagi na madalas kalimutan ng karamihan, ay ang pamantayang hawak mo sa sarili mo. Bago ka humingi ng loyalty, consistency, at tiwala mula sa iba, dapat ikaw muna iyo sa sarili mo. Tuparin mo ang mga pangako mo sa sarili mo, panindigan mo ang salita mo. Kahit walang nakakakita, tratuhin mo ang sarili mong salita na parang sagrado. Dahil kung hindi ka mapagkakatiwalaan ng sarili mo, kahit anong sistema ng tiwala ang buuhin mo sa labas, mahina iyon. Buuhin mo ang tiwala na may ingat. Bigay mo ito sa tamang tao, pero higit sa lahat, pakita mo muna ito sa sarili mo araw-araw, bago sa iba. At number 6, ang kapangyarihan ng tamang posisyon. Karamihan sa tao, nagre-react lang sa sitwasyon kapag nandyan na. Pero ang mas kakaunti, sila ang nagpoposisyon ng sarili nila bago pa dumating ang opportunity o crisis. Yan ang positioning. Ang sinasadyang paglalagay ng sarili mo, reputasyon mo, kalayaan mo, network mo, at resources mo
sa tamang lugar bago pa kailanganin sa labas, mukha itong swerte. Pero ang totoo, maagang paghahanda iyon. Malalim ang pagtingin ni Machiavelli sa relasyon ng preparation at fortune. Oo, mas malaking papel ang pagkakataon. Pero mas pinapabura ng swerte ang handa. At winawasak nito ang hindi handa. Parang baha, parehong baha ang darating sa dalawang tao. Yung isa, nagtayo ng mataas na lugar dahil naunawaan niya ang patterns. Ligtas siya. Yung isa, sa mababang lugar nagtayo dahil mas madali. Nang dumating ang baha, nawala lahat. Pareho silang binaha. Pero paghahanda ang nagtatakda ng resulta. Ganito rin sa buhay. Sa kompetisyon, ang tamang positioning ay pagbuo ng kakayahan, network at reputasyon. Bago dumating ang malaking oportunidad, kapag saka ka pa lang naghahanda, kapag kailangan mo na, huli na. Ang positioning ay malinaw mong desisyon sa values, standards mo at limit mo bago ka pa masubok. Ang taong alam na ang magiging tugon niya bago dumating ang pressure, mas epektibo kaysa sa taong saka pa lang mag-iisip sa gitna ng gulo. Sa taktika, ang positioning ay pagtingin kung saan papunta ang sitwasyon, hindi lang kung saan ito ngayon. Habang ang karamihan ay tumitingin sa present, ang strategic na tao nakatingin sa future. Araw-araw itanong mo, saan ko gusto mapunta pagkalipas ng isang taon? Sa skills ko, sa reputasyon ko, sa resources ko, sa posisyon ko. At pagkatapos, anong maliit pero eksaktong galaw ang kailangan kong gawin ngayon? Hindi dramatic moves, kundi maliit, precise. Consistent na hakbang, kalaunan magbibigay sa iyo ng posisyon na bihirang makita ng iba ng maaga. Number 7, strategic retreat. Itong katotohanan kailangan marinig ng bawat taong matataas ang pride. May mga pagkakataon, ang pinakamalakas mong galaw ay umatras. Hindi sumuko, hindi mag-give up, kundi sadyang umurong para mapanatili ang lakas mo para sa mas mahalagang laban. Pinag-aralan ni Machiavelli ang mga dakilang commander sa kasaysayan at napansin niya ang pinakamatitibay na panalo ay hindi galing sa mga lumalaban sa bawat laban, kundi sa mga marunong pumili kung aling laban ang worth it. Ang commander na lahat pinapatulan, napapagod, nauubos, nananalo man sa maliit na laban, natatalo naman sa kabuuang digmaan. Pero ang commander ng strategy, iniiwasan ang walang saysay na laban. Nagpapatalo sa maliit para manalo sa mahalaga. Sa buhay, ganito rin. Kapag may taong gustong hilain ka sa argumento, walang tunay na halaga, ang pag-atras ay hindi kahinaan, katalinuhan iyon. Hindi lahat ng laban ay dapat patulan. Minsan, mas mahal ang gastos kaysa sa panalo. Sa negosyo, career, o relasyon, kung malinaw ng hindi sulit ang investment mo, ang pag-redirect ay hindi failures. Strategic correction iyon. Ang mga nagastos mo na noon ay hindi sapat na dahilan para patuloy kang malugi. At kapag mas malakas ang kalaban mo sa ngayon, hindi laging direktang banggaan ang sagot. Minsan, mas matalino ang pag-atras, pagreposisyon at pagbalik sa tamang oras. Ang tunay na disiplina rito ay ihiwalay mo ang ego sa strategy. Sasabihin ng ego, huwag kang umatras. Pero ang strategy, isa lang ang tanong, makakatulong ba ito sa pangmatagalan kong layunin? Alamin mo kung kailan ka dapat tumayo, alamin mo rin kung kailan ka dapat umatras. Ang taong parehong kayang gawin ang dalawa ay mas mapanganib, kaysa sa taong isang paraan lang ang alam. Number 8, ang long game. Karamihan sa tao, nagdedesisyon base sa kung ano ang pinakakomportable ngayon, anong pinakamabilis na ginhawa, ano ang agarang reward. At yan ang dahilan kung bakit pare-pareho ang buhay nila taon-taon. Dahil ang desisyong puro ngayon lang ay madalas sumisira sa future nang hindi agad napapansin. Ang malamig na kalkuladong pag-iisip ay laging pangmatagalan. Hindi ito tinatanong, anong pinakamadali ngayon? Kundi, ano ang kailangan para makuha ko ang gusto kong resulta sa tamang panahon? Tinatanggap nito ang hirap ngayon, kapalit ng mas matibay na posisyon bukas. Ganito nagbabago ang desisyon kapag long-term game ang mindset. Hindi mo agad pinapakita ang buong kakayahan mo. Kapag mababa ang stakes, hinahayaan mong maliitin ka ng iba. Dahil ang taong minamaliit ka, ibinibigay niya sa iyo ang isa sa pinakamahalagang advantage, surprise. Binababa nila ang depensa nila sa mismong sandaling kailangan mo. At pagdating ng tunay na mahalagang oras, doon mo ilalabas ang buong kakayahan mo. At lalagpas ka sa lahat ng inaasahan nila. Ang taong long-term game, ang mindset, ay hindi kontento sa kasalukuyang level niya. Hinahanap niya ang pinakamahirap na challenge, ang pinaka-uncomfortable na growth. Dahil ang hirap ngayon, advantage mo bukas. At ang sobrang comfort ngayon, stagnation mo bukas.
Ang taong pangmatagalan mag-isip ay hindi pa dalos-dalos kumilos. Dahil lang hindi siya komportable sa paghihintay, marunong siya manatiling kalmado, nakaabang, hanggang sa dumating ang eksaktong oras. At kapag dumating iyon, kumikilos siya ng buo, gamit ang lahat ng lakas na inipon niya sa pasensya. Ang long game ay nangangailangan ng malinaw na mental architecture. Kailangan malinaw mong nakikita ang future version ng posisyon mo, habang ang kasalukuyang desisyon mo ay nakaayon doon. Karamihan sa tao, malabo ang future. Gusto nilang maging successful balang araw, pero walang malinaw na hugis. Ang long game thinker, eksakto, alam niya kung saan siya papunta. Bawat araw, sinusukat niya ang kilos niya base sa direksyong iyon. Walang drama, walang sentimentality, pure strategy. Napansin ni Machiavelli, ang mga taong nagtatayo ng pangmatagalang kapangyarihan ay mas mahaba ang timeline ng pag-iisip kaysa sa karamihan. Handa silang hindi maintindihan ngayon dahil nakikita na nila kung saan patungo ang mga galaw nila. Pagpalit mo ang comfort mo ngayon para sa advantage mo bukas. Mag-isip ka ng mas malayo kaysa sa karamihan. Dahil ang taong pinipili ang madaling buhay ngayon, unti-unting lumiliit ang buhay nang hindi niya napapansin. Pero ang taong pinipili paunti-unti ang hirap ngayon para sa lakas bukas, bumubuo ng buhay na kalaunan ay mahirap intindihin ng mga taong puro comfort lang ang pinipili. Number 9, ang unstoppable identity. Dito nagtatagpo ang lahat. Ang malamig na mata, ang kalkuladong paghinto, ang information advantage, consistency, trust, positioning, strategic retreat, long game, lahat ng ito ay para sa iisang layunin. Ang mabuo mo ang version ng sarili mo na hindi madaling matitinag, hindi madaling malalagpasan, at hindi basta mapipigilan. Hindi ito kayabangan. Ang kayabangan ay confidence na walang tunay na pundasyon. Ang tinutukoy natin dito ay earned certainty, na tiyakang pinaghirapan na buo sa disiplina, sa awareness, sa paulit-ulit na tamang pagpili. Karamihan sa lalaki, ang confidence ay depende sa sitwasyon. Kapag maayos ang buhay, malakas sila. Kapag may problema, bumabagsak sila. At kapag bumagsak ang confidence, sa oras na pinakakailangan ng malinaw na desisyon, doon sila nawawala. Pero ang taong may unstoppable identity, hindi nakakadepende sa panahon. Ang tibay niya ay galing sa loob, sa standards niya, sa salita niya sa sarili, sa malinaw niyang direksyon, hindi sa approval ng mundo, hindi sa current results. Napansin ni Machiavelli, ang pinakamatitibay na leader ay yung may identity na hiwalay sa sitwasyon. Maaari silang matalo sa isang laban, pero hindi nila nakakalimutan kung sino sila. Maaari silang batikusin, pero hindi matitinag ang paninindigan nila dahil ang identity nila ay sinadya nilang buuin. Hindi lang reaksyon sa paligid. Ang identity na ito ay araw-araw pinipili. Walang finish line. Sa maliit na sandaling ito nabubuo, hindi lang sa malaking laban. Sa tahimik na umaga, kapag walang nakakakita, kapag mas madaling sumuko, pero pinili mong panindigan ang standards mo, doon tunay na huhubog ang pagkatao mo. Ito ay pagtupad mo sa sarili mong salita, pagpapanatili ng disiplina, pag-usad kahit mahirap, at malinaw na pag-alam kung ano ang binubuo mo at bakit. Hindi dahil may pumapalakpak, hindi dahil garantisado ang resulta, kundi dahil ikaw mismo ang nagdesisyon. Kapag nabuo na ang identity na ito, may malaking pagbabago. Ang mga dating nagpapayanig sa'yo, hindi na ganun kalakas. Dahil napatunayan mo sa sarili mo na kaya mong harapin ang hirap, nang hindi nawawala ang direksyon mo. Ang dating pagdududa, humihina, dahil may ebidensya ka na ng sarili mong consistency. Nagiging literal kang mahirap pigilan. Hindi dahil nawawala ang problema, hindi dahil magiging madali ang mundo, kundi dahil ikaw mismo ay hindi na yung dating tao na agad natitina sa unang seryosong pagsubok. Iba ka na, mas matibay, mas malinaw, mas handa. At huling katotohanan, alam mo na ngayon kung paano makita ang tao ng mas malinaw. Alam mo kung paano gawing kalkulado ang reaksyon. Naunawaan mo na ang halaga ng pakikinig, ang lakas ng consistency, ang halaga ng tamang tiwala, ang kapangyarihan ng positioning, ang talino ng strategic retreat, ang disiplina ng long game, at ang identity na hindi basta mababasa. Hindi ito simpleng identity lang. Operational frameworks ito, mga sistemang gumagana sa bawat kompetisyon, sa bawat high-stake na sitwasyon, sa bawat lugar kung saan ang panalo ay nakasalalay sa kalidad ng pag-iisip at ng lalim ng paghahanda. Susubukin ka agad ng mundo, may pipilit sa'yo bumalik sa dati. May sitwasyong mas madaling mag-react kaysa mag-isip. May lumang pattern na hihila sa'yo pabalik. Panindigan mo, stay cold.
Ibig sabihin, malinaw, hindi bulag sa ilusyon, nakikita mo ang realidad. Stay calculated. Ibig sabihin, lahat na mahalaga sa buhay mo ay sinadya, pinili, pinaplano. Stay ahead. Ibig sabihin, mas nauuna kang mag-isip kaysa sa kasalukuyang sitwasyon. Nakikita mo ang paparating bago pa ito dumating. Naghahanda ka bago maging urgent. Dumarating ka bago pa mapansin ng iba na nagsisimula na ang laro. Ito ang malamig na karunungan na iniwan ni Machiavelli, isang framework sa mga taong hinuhubog lang ng mundo. At ng mga taong humuhubog sa mundong ginagalawan nila, hindi ito tungkol sa sino ka balang araw. Ito ay tungkol sa kung sino ang pinipili mo maging. Simulan mo ngayon. Kaya mo. Ang matitirang tanong, pipiliin mo ba? Stay cold, stay calculated, stay ahead. Wala makakapigil sa kahit anong binubuo mo. Umayo ka, bumuo, mamuno, manalo. Maraming salamat sa panunood at isubscribe nyo ang ating YouTube channel.